Manong Digong Duterte na meron po siyang isang salita at tapat siya sa kanyang mga pangako. Di ho ba kung naalala ninyo? Well, hindi po yung isa ha. Hindi yung nakadilaw noon na 2010 na sabing walang mahirap kung walang korap. Hindi po yon. Yung nagsabi po na dadanak ang dugo, this will be bloody. Kasama po sa sinabi niya, this will be bloody, pangako niya na tutuldukan ko yung korupsyon. Eto na. Kahapon, mismong kababayan niya, yung kanyang campaign manager ng eleksyon, kanyang spokesperson, sinibak niya sa trabaho. Siya po ang naglagay noon doon, ha? Sinibak niya sa pwesto. Bakit kanyo? Kasi may narinig daw ang Manong Digong na alingas-ngas na itong tao niya na ito ay nanghihingi raw ng komisyon ng advance payment. Hindi pa naniwala kagad Manong Digong. Ginawa niya, pinaimbestigahan niya. Lumabas. May lumutang na 3, 4, 5 katao. At sinabi, yes sir, nanghingi po yung kababayan nyo ng advance commission sa amin. Sibak! Well, actually, ang inside story mga kapatid, lumalabas sa mga pahayagan na nag-resign po yung mama. Pero ayon po sa aking informante, tinatawag po ito ni Manong Digong sa palasyo, tinanong, Oy, pare, totoo ba itong balita na ito? Sinabi ro ng mama, hindi po eh. Well, papipiliin kita. Gusto mong sibaking kita sa harap ng sambayanan, sa harap ng ng taong bayan, o mag-resign ka na lang? Sabi ng tao, magre-resign na lang, sir. Well, ano pang inaantay mo? I-empake mo na yung mga gamit mo doon sa iyong opisina at umuwi ka na. Ganun lang po sinabi ng mama ayon sa aking informante. Pinapili ni Manong Digong itong taong ito, mag-resign ka o sibaking kita. Siyempre, kahit papano ho, bilang kababayan, kaibigan, pero yun na rin po yun. May narinig siya. Di ba sabi ng Pangulo ng kampanya, may marinig, o pag-upo niya, may marinig lang ako na konting alingas-ngas. May dumating lang sa akin kahit sipol, kahit bulong lang, na kayo, nanggagalaiti pa ang Pangulo, nakakuha yung kagat-gat yung ngipin niya, na kayo ay humihingi ng kwarta, tignan nyo lang. Ayun, nasampulan na mga kapatid kahapon. Ang hepe po, ang tinutukoy ko ay itong hepe po ng National Irrigation Administration. Walang iba kundi ang kanyang dating campaign manager, kanyang kababayan na si Peter Labiña. Ito pong NIA, ito po yung in charge sa paggagawa ng mga irrigation, pagbibigay ng mga patubig sa magsasaka. Bilyon po ang pondo dyan mga kapatid, bilyon. Pero walang paki ang Pangulo, sinibak. Yan po ang pangatlo na ngayon na mataas na opisyal ha, malaking isda. Naalala nyo yung immigration, baka nakalimutan nyo na yung 2 deputy commissioner. Kabrad niya, sa Lex Taliones, kabrad po niya, San Beda. Nilagay niya rin dyan, sibak. Sibak, di ba? Sino ba yun? Sila Robles, sino pa yung isa? Wag ninyong sabihin nakalimutan na ninyo, ilang buwan pala nakakaraan niya, sinibak niya. Ang punto, yung mama, si Argusino, ang punto, wala siyang pakialam. Ang sabi niya pa nga dito sa kay Labiña, hindi ba sinabi ko na sa inyo noon, may marinig lang ako na alingas kasi sibaking ko kayo. Wala akong pakialam kung kaibigan kita, kababayan kita. Pero pagdating sa mga ganyan, makialam ka sa kwarta ng taong bayan, sisibaking kita. Sibak. Ganun lang ho yun. Ganun ho. Ang Duterte. Kaya yung mga nagngangaw-ngaw dyan, ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw, sabihin, corrupt rin itong gobyerno na ito. Nasaan kayo? Nasaan? Yung mga nagsasabing corrupt ang gobyerno ito, nasaan? Nasaan yung nagsasabi, mga malilit na isda? Nasaan nga? Sige lumutang kayo ngayon dito sa Facebook.
magpakita kayo. Sige, sabihin nyo. Oh, di ba ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw? Puros kayo salita noon na, magnanakaw din itong gobyerno ito. Ano magnanakaw? 3 na nga na sample. Ano pang gusto? Diyos Maria Josep. Oh, seryoso ho yung mama. Si Duterte. I will make sure that there is no corruption. Ulitin mo. I will make sure that there is no corruption. Ay, ano po ang ginawa niya? Sinibak niya yung 2 kabrad niya sa Lex Taliones na siya ang naglagay. Sinibak niya yung kanyang campaign manager kahapon. Ano pa? Ano pa, Senador Trillanes, ang ebidensyang gusto mo? Sinasabi mong may kinamal na bilyong-bilyong piso ang Pangulong Duterte. Papatunayan mo, sir. Mahigit 1 linggo na po yung inyong announcement, press conference. Nasaan na? Nasaan na yung sinasabi mong ebidensya na ipapakita mo? Ang Manong Digong, open. Ang sinasabi ni Manong Digong, di pa buksan mo. Ay, AMLAC. Ibigay nyo kay Trillanes lahat ng gusto niya. Central Bank, ibigay nyo. Wala po hanggang ngayon Balita ko sa aking informant sa loob ng AMLAC at Central Bank, tumawag daw ang staff ni Trillanes at sinabi, meron bang dokumento dyan? Baka pwede. Sabi raw ng Central Bank, wala ho, sir Imposible, mga sinungaling kayo. Wala po kalkalin nyo na po rito yung kanyang bank account, wala po nanggagalaiti yung senador daw sa mga taga Central Bank at AMLAC, pinipilit na may 2 bilyon na Pangulo. Sinasabi raw ng AMLAC, wala po talaga, sir Ano gagawin ho natin? Mga sinungaling kayo. Ay nako, Senator Duterte, Senator Trillanes, wala nga po Ano pa ho? Ang bola ay nasa inyong kamay na. Pinagbigyan kayo magsalita, magngaw-ngaw. Sinabi nyo noon, mamamatay tao. Nangako naman yung sinabi naman ng tao, di ba? Nung eleksyon, pag akong binoto nyo, dadanak ang dugo. Kung kayong pumasok dito, it will be bloody. Yan ang sinabi niya. Tapos yung isa yung korupsyon. I will make sure that there is no corruption. Ay, hindi ba? Hindi naman nagsinungaling. Hindi niya sila pag binoto niyo ako, gaganda, tatahimik. Sinabi niya, bloody, ibig sabihin, madugo. Naintindihan mo ba yun, Sen? O sinabi niya, korupsyon. Di ba sinibak na? Ano pa? Ano pa ang ebidensya ang kailangan mo, Senador Trillanes? Kayong mga dilawan, ano pang ebidensya? Senadora Laila de Lima, anong ebidensya pa ang kailangan niyo, ma'am? Maria Josep talaga naman, oo. Ewan ko ho. Kung hindi pa sapat yan, ewan ko kung ano na. Nako. Ang gawin nyo na lang, yung mga nagnangak-ngak dyan, kayo mga dilawan, puros naman dilawan lahat to yan, magiging Trillanes, tumahimik na lang. Hindi nagsasalita yung mama, ginagawa. Hindi kagaya nung nakaraan, walang korupto, walang mahirap, tuwid na daan. Punyetan tuwid na daan yan. Bastos na tuwid na daan yan. Yung mga tauhan mo, nandyan pa, ginagasta na yung nanakaw na yaman sa PIDAP, sa DAP. Kalukuhan. Professor Kasiple, political analyst, magandang umaga po, sir. Sir, ito pong nangyari kahapon, sinibak man yan o pinag-resign man yan ni Pangulong Duterte, ano kayang impact nito sa mga supporters, lalo ni Manong Digong, sa mga tao, pati mga bumabatikos sa kanya? Will it silence them down? Itong pagsibak, sabi nga, ang info namin, sinibak dahil umano sa graft, campaign manager niya noon, kababayan niya pa noon, tagapagsalita niya ng eleksyon, pero wala, backseat. Ano ho ang basa niyo rito, sir? Magiging effect nito? Yun ang sinasabi ko, Prof, malapit sa kanya ito, pero sibak kay Manong Digong. Ito yung sinasabi, sir, na walang kaibigan, walang kamag-anak, kaklase, pag mali ka, baksi ka. Bakit wala si Carlos? Oo.
Oo nga sir, yan ang sabi niya di ba, nung pag-upo niya. May marinig lang ako na kahit konting alingas-ngas na nanghingi kayo ng pera, sisibakin ko kayo, mananagot kayo sa akin. Ayun na nga po, di ba ba? Oo. Oo. Talagang... So, itong mga... no, I heard naman, sir, he was asked and he said na, no, it is not true. Unfortunately, I mean, 2 or 3 people came up and said na pinatutuhanan na, yes, sir, nanghingi po ng advance something.